Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung latest na mensahe ni VP Sara na kung saan pinasalamatan niya tayo ng mga supporters niya at saka yung sagutan ni Ombudsman Martires at saka yung USEC ng DOJ. Shut up, sabi niya. Dito, pag-usapan natin yung posibilidad na mababasura ang mga kaso na isinampa o isasampa laban kay VP Sara. Ito, post ito ni PH Update, isang kaibigan nating vlogger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. The Office of the Vice President would like to express our deepest gratitude to all the lawyers, doctors, and other professionals who are helping the personnel affected by the ongoing crisis in the office. The legal documents are now with the lawyers, and the patients are under the expert care of healthcare personnel. All these back office support shall allow me and other personnel to focus on the OVP Thanksgiving, year-end activities, office utilization review, and the calendar year 2025 planning. We assure the Filipino people that even in times of crisis and without resources, we shall stand tall, strong, and resilient in our service. Palakpakan muna natin to si VP. Talaga, no? Kaya ho mahal na mahal itong si VP Sara. Hindi pa tinanggalan ng budget na hindi lang ko kalahati. So, ganyan pang ating VP. Parang like father, like daughter. Palagi siyang nagko-communicate sa kababayan nating Pilipino. Malala nyo nung pandemic, halos twice or 3 times a week na napapakinggan natin ang Pangulong Duterte nagsasalita, kaya nabibigyan tayo ng lakas ng loob. Pandemic yun global crisis. So, ito ngayon, si VP Sara, mula nung naging palaban na siya, palaging nagsasalita, press conference, ganyan, mensahe. Hindi katulad ng isa na tahimik. Okay? So, punta natin yung basta pasalamat. Punta tayo doon sa balitaktakan o sagutan, yung shut up. Nagsalita ang Ombudsman Martires. Shut up, sabi niya sa DOJ. Sobra sa kalahati. Para, ito na. Ito, yung usapan pala ni Congressman Marcoleta sa which is looking into the alleged misuse of more than 600 million confidential funds by the Office of the Vice President and the Department of Education. Unquote. Ngayon naman mga kababayan, punta naman tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Pakinggan natin kung anong kanyang mga punto de vista kaugnay dito sa usapin na to ng subpina, investigasyon dito kay VP Sara, kaugnay doon sa kanyang mga tinuran noong nagkaroon ho siya ng press con. Ito, pakinggan natin itong si Rodante. I believe we reached the point of no return. Point of no return. Likely naman yan. ang sabi ni BP, tinatanong siya rito tungkol dun sa relationship nila ng Pangulo at ng administrasyon. So yun ang ibabalik pa. Ang sabi niya, I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear na parang they are really going after me. So para sa kanya, wala nang hindi na magkakasundo. So pagka wala nang reconciliation, wala nang pag-asa. Parang sa ibang pagsasalita, I have crossed the Rubicon. Mas malalim doon, no? Point of no return, sabi nila. So yun naman. Yung Rubicon, ano yun, ilog yun sa... Ilog pa. Pag ginagamit yun, parang... Metaphor. Idiomatic na metaphor. Opo. I have crossed my Rubicon. Ganun pala yun. Wala na. Sabi niya, talaga. point of no return. Ang alam namin ni... Okay, so totoo, sincere from the heart
yung sinasabi ng Pangulo na ayaw niyang ma-impeach si VP Sara, parang nagano na may reconciliation pa ba? Kasi gusto ng Pangulo, wag niyong impeach. Kaya lang, sagot ng VP, point of no return, wala na. Tuluyan nang nawasak ang unity team. Wala nang pag-asang mag-reconcile. Kung ako ang inyong tatanungin, maganda sanang mag-reconcile. Kasi tayong mga, yung nasa laylayan, mga kawawang mamamayan Pilipino ang maapektuhan sa kaguluhan sa politika. Diyan, I will cross the bridge when I get Dahil sasalita ka na naman kanto. Wala na naman ang sagot ni Pangulo. Eto po, kung malalim ang sabi ni Inday na I have reached the point of no return. Tinabitin lang kasi yung stick para nakangangapa ko May karugtong pa yun. Mas malalim po, pero maikli. Malalim na maikli ang pahayag ng Pangulo. Pakinggan po natin. Ayan. Never say never. Sana sinabi say yung never. tuloy. Never say never. Never say never. Anong ibig sabihin? Anong never say never? Talagang bangag na to. Kung ano na lang pumapasok sa utak niya. Anong never say never? Sinabi yata. Ang pagkaintindi ko sa never say never, do not give up. Correct me if I'm wrong. Gusto ng Pangulo makipagbati. Ayaw na ng isa eh. Never say never. Don't give up. Suyuin pa rin natin si VP Inday Sara. Ganon ang pagkaintindi. James Bond yan. Yun nga, sa pelikula. Pero alam ko kung kanta yun ni Justin Bieber eh. Never say never. Alam mo, yan. Yan ang ayaw kong pinag-uusapan. Sabi ko nga sa inyo, yan mga walang kakwenta-kwentang dinidiscuss. Kasi ang pinagmulan, ayusin natin, baka sakaling maayos. Pangulo at saka pangalawang Pangulo ng Pilipinas, kailangan yan na hindi nag-aaway. Sapagkat yan nakasali yung governance. Di ba? Ngayon, kung halimbawa, yung sinabi ng isa at sinabi ng isa ay i-analyze pa natin, wala tayong makukuha mabuti doon. Pero ang report nila dyan, Jen, ay positive, Ang ibig daw sabihin dyan ng Pangulo, hindi pa niya sinasara ang posibilidad na magkasundo sila ng Vice President. Ano sa punto nun say, Doon sa never say never. ganon? Sabi, wag mong tultukan. Hindi pa, hindi ko alam kung ano mangyayari. Yun namang sinabi na sa punto ni VP Inday naman No point of no return. parang wala nang atrasan. Wala nang bawian. Wala nang bawian. Salitang kanto, tawag sa amin niya sa gawing mga batang kalye, topo-topo barega. Pero palagay ko kaya nabanggit yan ng Pangulo, dahil may nauna na siyang pahayag Hindi ko naman narinig na yung kanya sinabing never say never, ay reference doon sa sinabi. Kaya mahirap yun Mali mo may tinanong na iba. Yun nga po yung tanong. Kaya sabi ko, dapat isinama yung tanong dun sa SOT. Kasi Yun ang mahirap. Hindi tayo pwedeng mag-speculate. Hindi ko alam na yung never say never ay sagot niya direkta doon sa sinabi ng Vice President. Kaya Follow-up question na yun medyo ako, hindi ko dinidiscuss magagano. pero yun yung tanong Kaya lang hindi nga na... Masyadong kortong-kortong. Forward natin sana. Pero, kaya ko siya naintindihan dahil may na... Yung merong pahayag ang ombudsman na shut up. Wala akong nakikita na violation ni VP Inday Sara na dapat siyang kasuhan. Very clear. Pinapa-shut up niya yung DOJ. Anong ibig sabihin nito? Malaking pag-asa po. Sa akin lang na mawawalang saysay ang mga isinasampang kaso ngayon for two reasons. Una, granting na totohanan yung desire ng Malacanang, desire ng Palasyo na huwag i-impeach si VP Sara dahil ma-distract lang tayo. So that's a good development kung totoo. Tapos, may nakapagsabi na ang advice daw ni Secretary Juan Ponce Enrile na let's
cool off things. For the sake of country, for the sake of everything, cool off. Di ba? Laylo na lang, wag mo na. So, kung ang Pangulo, sinusunod niya na yung advice ni Juan Ponce Enrile, kasi napagdaanan na ng Marcos family. Biglang sumabog ang taong bayan, nagalit, nag-EDSA, nag-people power. Wala, ang Marcosinyo, na-exile. Baka yun ang tinitignan na huwag nyo nang galitin ang taong bayan. Let bygones be bygones, huwag nyo nang impeach, huwag nyo nang kasuhan, pabayaan nyo na lang. Tapusin ang termino ng bawat isa, 2028 na lang ang usapan. So kung ganito, isang ano lang ng Pangulo, i-withdraw ang mga kaso or pwedeng ituloy ang kaso, kailang ang resulta, dismiss ang kaso. So sana ganito ang mangyari. Para, wala na, tama na ang bangayan sa politika. Mag-focus sa mas importante, yung paano pababay ng presyo ng pinakamalaking concern ng Pilipino. Dahil pataas ang presyo, yung inflation. Paano magkaroon ng maraming trabaho? Itong nangyaring bangayan sa politika. Mayroon pa bang mga mamumuhunan, foreign investors na pupunta sa bansa dahil sa ganitong kaguluhan? Wala. So, sinong kawawa? Pilipino. Walang trabaho. Mapipilitan ng mga Pilipino mag-OFW. Kawawa ang pamilya. So, sana manaig si Ombudsman Martires na makialam na siya at i-take over lahat ang investigation kasi may powers ang ombudsman yan. Pag kinuha na ng ombudsman yan, wala na, basura na ang kaso.